Yo, what's up mga lods? For today's vlog, update ko nga pala kayo sa mga kaganapan na nangyari dito sa ating munting fish farm. So ayan na nga mga lods, tingnan nyo, ang daming tubig kasi umulan kagabi mga lods. So kailangan kong magbawas ng tubig kasi punong-puno yung tub natin. Ayan yung dalawang mama ng full gold natin mga lods, nagtago sa sulok. Naiinitan siguro sila mga lods, kaya dyan na muna sila sa may shaded area. At ito naman yung aking mga baby kois. Ayan, lumalapit sila sa akin kasi gutom ang mga yan mga lods. Nangihingi ng pagkain yan. Umaga pa kasi kakagising ko lang at chinek ko muna dito yung farm ko kasi umulan kagabi mga lods. Pero mamaya na ako magbabawas ng tubig kasi medyo mainit pa, matirik pa yung sikat ng araw mga lods, mainit pa. At dito naman yung mga fry ng ating balon mollies, black balon mollies mga lods. Lumalaki na sila, parang kahapon lang mga lods, ang liliit pa ng mga yan, parang mga butiti pa ang mga yan mga lods, yung parang anak ng palaka. Pero ngayon mga lods, may hugis na sila at kitang kita na yung mga fins nila. Ito naman mga lods, yung aking goldfish. Ayan, lumalapit din sila sa akin. Nanghihingi ng pagkain yan mga lods. Umagang-umaga kasi ngayon mga lods. Medyo na-late tayo ng gising mga lods kasi may pinagkaabalahan tayo kagabi. Ito naman ang aking tetra mga lods. Well actually mga lods, na-late talaga ako ng gising ngayon kasi napagod ako kagabi. Kasi nung umulan mga lods, nilinisan ko yung mga tub dito, yung sa goldfish at saka yung sa tetra, kaya kung mapapansin nyo mga lods, clear yung water nila ngayon tsaka tingnan mo mga lods, ang ganda ng sikat ng araw tsaka gutom na yung mga isda natin, naghahanap na ng pagkain ang ganda ng sikat ng araw dito. Yung tub lang ng goldfish at saka ng tetra yung nalinis ko kagabi kasi masyadong malakas yung ulan mga lods. Ayan mga lods, nanumbalik naman yung sigla nila kasi tuwang-tuwa sila sa tubig nila ngayon. May halong ulan yan mga lods. Nasanay din kasi yung mga isda ko dito mga lods sa tubig ulan. Ayan mga lods, ang ganda ng umaga nila ngayon kasi fresh na fresh yung tubig nila mga lods. Pero ito mga lods, itong sa balon mollies, kailangan kong bawasan ito kasi masyadong maraming tubig. At dito naman yung ating tuxedo koi guppies mga lods. Ang laki ng tiyan nitong isa mga ilang araw siguro yan mga lods, magda-drop na yan. Grabe ang lino ng tubig kitang kita yung langit at saka yung reflection ko mga lods. Ayun mga lods, kitang kita ako kasi hindi nyo makakita yung hitsura ko mga lods. Yung mga isda ko naman dito mga lods ay nasanay din sa tubig ulan at saka sa sikat ng araw. Napansin ko talaga mga lods mula pa nung nahilig ako mag-isda. Well, bata pa ako mga lods, mahilig na talaga ako mag-isda. Pero kailan ko lang napansin mga lods na yung mga isda pala kapag nasisikatan ng araw ay mabilis lumaki mga lods. Kasi nung minsan, nung pandemic, hindi ko sila pinapaarawan mga lods, lalo na yung mga koi. Kaya nabansot sila mga lods. May mga isda akong nabansot, hindi talaga sila lumaki. Pero ngayon mga lods, ayan, mabilis silang lumaki, mabilis lang tumubo ba? Lumaki mga lods. At ito mga lods, kung napapansin nyo, yung dito sa may tetra natin, ayan, malinis na yung tub nila kasi tinanggalan ko yan ng mga dumi mga lods kagabi. Kaya napagod nga ako sa aruga ng ating mga isda kagabi mga lods. Pakita ko nga pala sa inyo mga lods, ayan, may bago na naman tayong fry ng ating mga guppies. Yung dalawang big mama ng pay dirt na binukod ko the other day mga lods, yung isa sa kanila ay nag-drop na at nakapag-drop ng 22 pieces of fry mga lods. So ayan yung nag-drop mga lods. Lumiit na yung tiyan mga lods. Itong isa baka siguro bukas o mamayang gabi ay magdadrop na rin yan. Kasi nung bago ko sila binukod mga lods, tahimik na sila sa gilid. Alam mo na, tayong mga fish keeper, alam na natin yung aura ng isda natin kapag mga anak na sila, diba?
Hindi ko naman sinasabi mga lods na expert na ako sa pag-iisda kasi minsan namamatayan din naman ako. Pero hindi naman ganun karami yung namamatay na isda sa akin mga lods. Pero kapag matagal ka na kasing nag-iisda, alam na alam mo na yung aura at gesture ng isda natin kung hindi sila masaya sa tubig nila, kung magkakasakit sila, kung masayang-masaya naman sila sa tubig nila, di ba mga lods? Yung mga talagang fish keeper lang yung mag-agree sa akin ito kasi alam na alam nila yung ganun yung sinasabi ko mga lods. Ako naman kasi inoobserbahan ko talaga yung mood ng aking isda mga lods. Kapag yung isda ko napansin kong pumapaibabaw at saka yung parang nagre-release sila ng bula, tingin ko mga lods hindi talaga sila masaya sa tubig nila. So malamang sa malamang may ammonia yan, may mga may problema sila sa tubig nila. So kailangan mo mag-water change mga lods. Pero wag mo lang ubusin yung tubig na meron sila kasi magkaka-water shock din naman ang mga yan kapag pinalitan mo sila ng tubig ng buong buo. Talaga. So magbawas ka lang ng konting amount ng tubig mga lods. Wag mong ubusin mga lods kapag nag-aalaga kayo ng mga isda tulad niyan sa mga gapis mga lods. Tsaka pagka maliksing-maliksi sila sa paglalangoy nila, ibig sabihin naman nun ay masayang-masaya sila sa tubig nila mga lods. Ayan, may kasama pa tayong tips mga lods, para bang expert Well, base naman kasi sa experience ko itong sinasabi ko mga lods, kasi matagal na ako nag-iisda talaga. Bata pa lang ako, nahilig na ako sa isda, pag-iisda mga lods. At inoobserbahan ko naman talaga lagi yung mood ng isda ko. So ito mga lods yung bagong fry ng ating pay dirt. May 22 pieces na na-drop yung big mama natin. Ito naman mga lods yung unang batch ng ating pay dirt mga lods. Ayan, at kita na yung kulay sa mga buntot nila mga lods. So dito ko lang siguro ililipat mamaya yung mga bagong fry natin mga lods. Hindi naman nila kakainin yan kasi hindi naman kasasabungangan alam mo yan. At ito naman mga lods yung big mama at saka yung male breeder ng ating blue panda. Malalaki na rin ang mga tiyan mga lods. Siguro mga ilang araw niyan magdadrop na naman yan. At dito naman yung ating fry ng blue panda. Nung nakarang araw lang sila idinrap mga lods. Kung naalala nyo yung last vlog ko, binivideohan ko sila mga lods, hindi pa sila kita sa camera, pero ngayon mga lods kitang kita na sila sa camera. Lumaki na sila mga lods 2 days after silang i-drop mga lods. Ang bilis nilang lumaki sa BBS mga lods. Ang ganda ng tubig nila tsaka ang lakas ng hangin, ang lakas ng buga ng hangin sa filtration sa air pump nila mga lods. Dito naman mga lods yung fry ng ating AFR. Halo-halo ang mga yan mga lods. May 4 na pirasong full white yan at saka may isang pirasong full gold. Pero mas marami talaga yung AFR niyan mga lods. May isa akong ref tab doon na hindi pa nagagamit. Siguro mamaya aayusin ko yun at lalagyan ko ng lupa at doon ko naman sila ilalagay mga lods. Ito mga fry na to. Yun ang magiging grow out nila mga lods, yung ref tab na hindi ko pa nagagamit. Lalagyan ko siya ng lupa mga lods kasi tatanon ko siya ng mga plants. Doon na lang siguro ako kukuha ng lupa sa ilog namin mga lods. Update ko na lang kayo mga lods kapag na-set up ko na yung doon, yung grow out tab natin. At dito naman mga lods yung albino full white natin. Isang beses pa lang nakapag-drop ang pinakamalaking mama dyan. Nakapag-drop ng 4 na piraso mga lods. Yung hinalo ko doon sa mga AFR. At dito naman yung mga breeder ng ating AFR mga lods. Siya nga pala mga lods, pakita ko nga pala sa inyo yung compressor natin. Ayan, at pinalitan ko na nga muna pansamantala yung compressor natin mga lods. So itong 25 watts na lang muna yung gagamitin ko mga lods. Kasi masyadong malakas yung buga ng hangin ng 58 watts na yan mga lods, yung malaking compressor na yan. Masyadong nag-i-stuck yung hangin dun sa diaphragm. Parang feeling ko parang nagbabounce back yung hangin mga lods. Kaya yan na lang muna siguro ang gamitin natin pansamantala.
At gamitin na lang natin siguro tong 58 watts na yan kapag nakapag-extend na tayo ng ating Gapi farm dito sa bago kong setup mga lods. Ito yung bago kong setup mga lods. Dito ko ilalagay yung panibagong aquariums para sa expansion ng ating Gapi farm. Para naman makapagdagdag pa tayo ng iba pang strain na pwedeng alagaan natin mga lods. Gusto kong mag-alaga ng mga half body color na guppies mga lods. So yan nga pala mga lods yung hatchery ko sa BBS. Kaya mabilis lumaki yung mga fry natin mga lods kasi alaga sila ng alagang BBS ang mga fry natin mga lods. Ayan mga lods, nag-hatch na yan. Ipapakain ko yan mamaya sa mga alaga nating isda. So tatapusin ko ng video na ito mga lods. Maraming salamat sa panonood at sana mag-like kayo at mag-follow kayo sa Facebook page natin at dito na rin sa YouTube channel natin mga lods.